there will be a reshuffling in the BARM and even in the Chief Minister, even the Chief Minister will be replaced. Ang layunin natin una dito ay i-cut na yung pangingialam ng Malacanang, ng outsiders sa internal affairs ng Bangsamoro. Yes. Kung nagtagumpay, nangyari man ito ng matagumpay nung panahon ng ARMM dito sa Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao, gusto natin hindi na ito magtagumpay, gusto natin putulin na ito sapagkat meron ng grupo na kagaya natin sa CSO MMG na lalaban at ikilos upang putulin ang pagingialam na ito. Sapagkat we do not want history to be repeated. Klaro ho, malinaw ho sa amin na halimbawa sa keso ng MILF na kausap ng gobyerno o ng UBJP, kahit sino, hindi ho namin kinu-question o kukwestiyonin kahit sino ho ang ilalagay nila o i-recommend nilang Chief Minister. Basta nagmula ito sa internal discussions at internal consolidations at consultations ng MILF o di kaya ay ng UBJP. Sapagkat internal ho ang gusto natin mangyari. Hindi ho yung tagalabas ang sasabing, ikaw, palitan mo si ano tanggalin, ito ilagay. Ayaw ho natin ng gano'n. We do not want national government to encroach on the internal affairs of the Bangsamoro. Alam natin na mahaba-habang struggle ito. Pero kagaya ho ng sinabi ni Sir Ali kanina, no, ng ating veteranong journalist, Mama Hayag, no, na hindi na mahaba-haba ito ng proseso ng pakikibaka. At ang mahalaga, sinimulan natin. Sapagkat pag hindi natin sinimulan, mag-uulit at babalik ang kasaysayan. No? So that's why. No? And yun yung sagot natin doon sa unang katanungan. Patungkol naman no, sa unity and solidarity, alam natin, pangalawa, ang mahalaga dito, yung pagdami ng mga political parties na narito ngayon sa BARM, nag-signify ng interest na tumakbo nitong sa darating na 2025 first parliamentary elections. Ito ay isang tagumpay ng kampanya sa demokrasya dito sa loob ng rehiyon. Ito ay isang halimbawa na magtatagumpay ang demokrasya dahil sa dami ng mga partidong gusto mag-signify ng kanilang interest na makibahagi sa darating na 2025 BARM parliamentary elections, no? Kaya lang tayo naman, no? Ang ayaw natin dito yung paghihimasukan ng proseso. Uulitin natin. Ito yung key message eh. Ayaw natin paghihimasukan ang internal na affairs ng Bangsamoro, ng tagalabas. Ngayon, doon sa huling katanungan ng kasama sa Voice FM. Very clear ho dito, sir. Very clear ho na ang kausap ng gobyerno natin, ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ay ang Moro Islamic Liberation Front. Sinimulan nila ang pag-uusap na ito noong 1997. At ang formula ay napakasimple. How to solve the Bangsamoro question or Bangsamoro problem. Bilang mo yung formula nito. How to solve the Bangsamoro problem. From 1997 to 2014, napirmahan ang dokumento na Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na kung saan merong political track at saka normalization track. So ang MILF at saka ang gobyerno ang mas lalong nagkakaalam sa nilalaman ng peace agreement na kanilang sinimulan. At mula noong 2014 hanggang sa ngayon, hindi pa ho umaabot ng more or less 35 to 40% pa lang ang nasa substantial implementations ng peace agreement. Now, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mismong ang nagsimula na ng usaping pagkapayapaan mula 1997 hanggang ngayon, ay nasa 35% pa lamang ho ng substantial na nilalaman ng agreement ang naipapatupad. So how much more? Ngayon, sinasabi ng ibang mga kasama, ibang mga kaibigan, na kaya nilang ipagpatuloy ang pagpapatupad ng peace agreement kung sakaling sila ang papalali sa 2025 elections.
Imposible ho yun. Hindi natin kino-question ang kanilang kapasidad, hindi natin kini-question ang kanilang kakayahan, pero ang ating basihan ho dito ay kung sino ang nagsimula ng masapit pagkapayapaan na ito, kung anong kanilang pinagdaanan, at kung hanggang saan ang level ng inabot ng kanilang implementasyon. Sapagkat ang implementation ng peace agreement na to, very clear, parallel and commensurate. Ibig sabihin nun, kung anong nilalaman ng political track, dapat kasabay din niyang umuusad yung nilalaman ng normalization track ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, at bawat component dun sa CAP, dapat ganun din ang pag-usad nito. So, imposible po yun na mangyari. Maraming salamat po. Chief Minister, kasi klaro sa batas na it will be selected by the member of the parliament, no? Members of the parliament. So, klaro yun. Hindi pwedeng sabihin nila na, oh, kayong mga membro ng parliament, ito dapat ang suportahan ninyo. Ito si Kwan dapat, si Kwan dapat. Oh. Ang sa atin, kahit sino may lagay dyan, basta resulta ng unity ng member of the parliament, wala kami gusto. Yung interference ang ayaw namin. So, ganito po yun. Then, doon sa veracity ng information, klaro naman yun. Kahit bata na nakahawak ng Facebook, nakita yun eh. Yung pasalamatan natin si Mark Zuckerberg dahil nag-leak yung mga ganong na mga plano, no? Na hindi natin kaya ngayon mahirap na magsikreto ngayon dahil nandiyan na si FB na nagpapalala. Lakas ng technology, nandiyan na yan. So, dito sa programa ng Civil Society Organization, marami pa kami pwedeng gawin. Hindi lang itong preskon. Noon nga, nag-rally tayo araw-araw. Ito, preskon lang ito. Magaan na sa malamig kang lugar. Yung rally na sa mainit na lugar, nasa sa plaza, kung sa Manila, sa harap ng Congress, sa harap ng Senate. Mainit yun na mga lugar. Nagkataon pa na COVID noon. Violation yung magtabi-tabi, pero binayulit namin yung protocol ng COVID-19 noon. Nagkaroon ng rally nang manawagan tayo ng extension, yung unang extension. Ngayon nga, nanawagan pa tayo ng second extension ng BBTA kasi nakikita natin na mas mapayapa pag gano'n. Kasi ngayon, parang nakikita natin na sa darating na eleksyon, parang mainit na laban ito. No? Mainit na laban. Kasi daming, unang-una, bago ito sa Bangsamoro, itong parliamentary na eleksyon, bago ito, kasi iba na yung pipiliin nila, hindi na tao. Ang pipiliin na nila ngayon party. No? Actually, tatlo o dalawa. Unang-una, anong party mo? Sulat mo kung anong party mo. Pangalawa, sinong district representative mo? Isusulat mo pangalan ng district representative mo. So, kailangan pa talaga natin ng isang mahabang voters education sa ating mga mamamayan. Although mayroon na diyang mga nagsimula sa radio, pero dapat puntahan natin sila para iklaro yung bagong style ng eleksyon o bagong parliamentary na eleksyon. So, ilang taon na ginagamit natin na eleksyon noon, manual. Ngayon, nanibago nga yung tao sa electronics, yung noon, ano nga yung tawag doon, brother Bob? Ay, computers. Automated na. Noon, manual man yun. Sunod, automated na. Ngayon, dinagdagan pa. Kasi bago talaga ito, bago. Dapat magkaroon pa tayo ng malawakang voters education. Kaya nga tayo sa Civil Society Organization, na nanawagan tayo na walang interference, walang hindi makikialam ng Malacanang kung paano natin piliin yung sinong leader natin dito. Yes. Kahit nga tayo, magbuto tayo ng ating party, kung sinong pipiliin ng party, pag nakabuto tayo kung anong party natin, ang pipili na ng party rate, yung party na, wala na tayo doon, hanggang buto na lang tayo. Pero normal yun, kasi binuto mo ang party, pag binuto mo ang isang party, binigyan mo ng karapatan na piliin yung kanyang party representative. So pag nandun na sa party, magpipili na ng chief minister, yung mga membro na ng party, na membro ng parliament sa pipili ng chief minister. So wala na tayo doon. Basta yung importante dito, walang mag-ngialam sa atin. Ang gagawa noon yung kung anong nasa batas. So, yun lang po ang
sa akin. Maraming salamat. Yes, gusto ko sumagot doon sa tanong na isang kapatid na sa political parties. By law, that it is provided for na pwede magtayo ng genuine and politically principled parties sa Bangsamoro. Nasa BOL yan. Kaya meron na nagpapa-accredite na mga iba't ibang political parties dito sa regional parties I am referring to. But talking about peace process, na inumpisahan ng liderato ng MILF at saka ng gobyerno, anyan na on the process ng implementation, it is a mandate to the MILF to come up with a genuine and politically principled party para ituloy itong political administration ng BARM. At saka magkakaroon ng political leadership na talagang maaasahan ng Bangsamoro na ipagpatuloy kung ano ang provision at patutunguhan ng peace process. Now, at saka, accredited na. Kompleto ang chapters from the south and north Maguindanao up to Tawi-Tawi. Sa Sulu, kompleto kami. Ang municipal chapters, no? Kompleto kami. Now, as to the guarantee kung sinong nagsasabi na kakayanin nila ipagpatuloy itong implementation, nothing can do more than UPGP. I must assure everyone. Nothing can do what the UPGP can do as far as the implementation of the provisions of the peace agreement between the MILF and government. Of course, with the converging supports of the MNLF na yung kaalyado ng MILF organization. So, with this philosophies, I am just implying na we have to have a firm belief and even support kung kinakailangan at kung makakaya natin na itong UPGP dapat ang magdo-dominate sa parliament. Kasi ito ang may mandate, ito ang may principle, ito ang part ng MILF, political part, at saka itong political weapon ng MILF na para isulong ang peace process. Hanggat sa aabot ng matapos na ang provision ma-implement lahat. So we could not believe na may garantiya yung ibang parte. Of course, meron sila. May principle din sila. No? Alam natin. Pero we have to convince ourselves, we have to be firm with our belief na itong new BGP ang may mandate at may obligasyon at may accountability before God and before the government, the national and the regional government, na ipagpatuloy ang implementasyon kung ano man ang provision ng peace process. So that is my take. Thank you very much. Ms. Bella Danzibo from Kutang Batanes. Yung question ko po is addressed to Sir Datuan Magon. Sir, this afternoon po, President Marcos will be delivering his State of the Nation address. Ano po ang ina-expect ng CSO na marinig mula sa ating Pangulo? And another question is, if worst comes worst, doon na po sa interference na nangyari dito sa Bangsamoro government na involved si Governor Tamayo and the mayors po, specifically the mayor of Kapatagan, Lanao del Sur. In a part of the CSO po, sa tingin po ninyo gaano ka-powerful ang panawagan ng civil society organization para po dito sa sinasabi po natin na pagkakaisa at hindi pakikisali po ng nasa labas, gaya nga po ng nabanggit nyo kanina. Huwag makialam dapat yung hindi naman kasama dito sa Bangsamoro region. Gaano po ka-powerful yung ganitong klaseng panawagan? Thank you. Next. Follow-up mamaya sir pagkatapos ng last batch. Assalamualaikum, may Mira ako from TFKBSI News. Ang tanong ko po kay Sir Dr. Magdi Amelia, ngayon po is, paano po natin ma-establish ang pag-monitor ng mga mekanismo ng BARM, lalong-lalo na sa darating na election, sir? Ngayon is, meron na pong advance na nagtitipon or nagmi-meeting na ibang partido
na dahil sinabi niyo sir kanina na kailangan voters education, kailan po kayo magsasagawa ng voters education, lalo na ngayon naunahan na po kayo sa pag-meeting, like sa darating po na election. Ano pong intervention ng CSO? Shukran. Okay, next. Last na magtatanong. Okay. Follow up na lang si Sir Alima. Yung pinaka-mitiin po ninyo, the preservation of sanctity of adults in ang gusto nyo para sumunod. No more interference. Napaka-critical po yan because this is the first parliament if ever may wrong step, may continue yan. Now, God forbid, no? Sana. In the event that the UBGP in a clear, honest, clean election, nanalo ang patunggalin nila na napakalakas kasi for political groups ito, ang puro mga bitiran, like sa Kurtan, hindi pa nakatikim ng talo yan. Bombita yung pamangkin ko, hindi pa nakatikim ng talo yan. Ujibat naman, hindi rin nakatikim ng talo yan. And of course, Teng, mga dadato, ang wife. In case na sila, at ang kanilang in-endorse ay si Sakurtan. I'd like to ask Brother Oja because he's from Sulu and preferably, baka pwede rin kayo magtanong. Ulit-ulit na interview ko si Chief Minister, si IQ, Andres. Sabi nila, nakasalalay rito indirectly sa election na to, ang success or the future of the peace process, which is actually common sense, no? Totoo yun. Unexpected leadership said, klaro na ipupush 99.9% ang matapos itong peace process ng UBGP. Wag if Sakurtan makes it, pwede. Kasi kung majority sila, siyang nominated for chief minister, ano ang magiging kalabas-labasan nito? He voted. He's against autonomy. He voted against the BARM. He has two pending protests in Supreme Court questioning the authority of regional government. Well, ini-expect natin na lalabanin ng SONA ng presidente mamayang alas 2 ng hapon. Mamayang hapon ay yung mga positive developments na natamo ng Bangsamoro region. Well, alam naman natin, kasi yun ang alam naman natin na tumaas yung antas ng pamumuhay ng mamamayan ng Bangsamoro. Simula ho nung nagkaroon tayo ng transition period. At patuloy ho yung mga ganun. Alam natin na hindi pa ito sapat. Alam natin hindi pa ito sapat. Ngayon, bakit natin ito i-expect? Kasi nga, ito sa binibida ng bawat national government. Ako ay nagmula sa Peace and Conflict Transformation. I am a Peace and Conflict Transformation practitioner by background. So inaralo natin ang bawat peace agreements, implementation ng peace agreements sa buong mundo. At sa kagaya ng Pilipinas, ang Bangsamoro ngayon ay isa sa binibida ng ating presidente. Binanggit pa nga niya ito sa isang mga assemblies, halimbawa sa United Nations. Ang Bangsamoro peace process ay magiging modelo ng mga susunod ng mga bansa, maaaring maging modelo ng mga bansa na nakaranas din ng karahasan o kaguluhan. No? He offered the success of the agreement. Ngayon, itong ginagawa natin, alam natin hindi na ito mababanggit sa SONA ng Pangulo sapagkat ilang buwan na hong naihanda ang lalabanin ng mga sasabihin ng Pangulo. Alam po natin yan sapagkat tayo ay naging veterano din sa larangan ng pahikibaka sa lansangan, sa kalye, sa Manila. So, yun ho yung ini-expect natin. And then, ito pong sinasabi natin na interference, yung pag-usap po na nangyari sa pagitan ni Governor Tamayo at saka ng mga mayors, no? Itong interventions na to parang proposal pa lamang po ito nilang gagawin. Which is pag hindi natin naagapan, mangyayari talaga pag binabayaan natin. So maganda na na-expose
yung pagka-expose niya with regards to veracity, kami sa CSO, Movement for Moral Governance, hindi ho natin ina-affirm at hindi rin natin dinideny yung statement na yon, yung nangyari na yon. Pero kung sakaling totoo ang nangyari na yon, kailangan ho nating pigilan. Nagre-react ho ang CSO MMG sapagkat alam natin na hindi ho ito makakabuti. Mas lalo magkakawatak-watak ang Moro Islamic Liberation Front at ayaw po natin na maulit yung mga kagaya ng binigay sa ating additional na kaalaman ni Sir Ali Makabalang kanina. Ngayon, bakit CSO? Unang-una ang civil society organizations sa larangan ng accompaniment ng mapayapang pagkilos in support of this peace process, masasabi natin medyo malawak-lawak na rin ho ang karanasan nating nanggaling sa civil society organizations. Ngayon, ano mga posibleng gawin natin? Kung sa tingin natin na hindi pa rin matitinag ang proponents o di kaya ang mga arkitektura ng panghihimasok na ito sa Bangsamoro, hindi ho natatakot ang civil society organizations na dalhin ang mapayapang pagkilos na ito sa tapat ng Kapitolyo kung nang sino mang gobernador na manghihimasok sa internal affairs ng Bangsamoro. Hindi ho natatakot ang civil society organizations na dalhin, magprotesta, mag-rally sa Kongreso, magprotesta, mag-rally sa Senado, magprotesta, mag-rally sa Mindiola, sapagkat nakasanayan na ho natin ang ganitong gawain. So yun ho, no? Yung may sasagot natin sa kapatid natin. Maraming salamat po sa pag-raise ng question na ito. I'd like to answer first on the question, if worst comes to worst. Ito sa interference. Now, in a critic way, I would say, we the CSOs have our own water to hold in our glass, in our own glass. Other sectors of Bangsamoro have their own glasses, and they have to hold their own waters. I know you know what I mean. We have the military wing still of the Bangsamoro. We have the political wing of the Bangsamoro. And we have the administrative wing of the Bangsamoro. All these wings of the Bangsamoro government have their own respective glasses of waters to hold. Na sana, worse will not come. Na sana, worse will not come. That is our prayer, sister. Now, on the presumption of Sir Ali that if UBGP will lose, what will happen? Now my prayer, our prayer that UBGP shall not lose. It will win a significant numbers in the party representation comes this, kung matuloy man ang election sa parliament, with due respect to other CSOs na nag-move for another extension. Okay, so I would like to presume na hindi matatalong UBGP because we have the numbers. They have the numbers. The 8 reserve seats have started the process na kung paano maglagay diyan ng 8 reserve seats representatives na talagang kaalyado ng UBGP. Why I can say this? Because we have just completed the submission of the accreditation of the traditional leaders na magkakaroon ng convention this coming August or if not September para mapili na earlier this September kung sinong uupo sa sila sa seat ng reserve seat para sa traditional leaders. Ganon din sa ibang sectors. Ganon din sa ibang sectors na it is on the belief na itong mailalagay ay mga kaalyado sa peace process. Mga kaalyado sa peace process. Na sana ganon mangyari. Now, sa district representatives, we take this from the south of the farm na 32, ilan lang ang sa amin? 7 lang sa Sulu. And we in Sulu are coming up with all the possible moves and doings na manalo kahit isang seat lang. Kundi dalawa ang inaano namin na ang Bangsamoro CSO ay tutulong dyan na manalo ng 2 seat sa Sulu. Hopefully, kung hindi dalawa kahit isa lang, pwede na.
para mag-plus minus na kaalyado sa UBGP. Andyan pa rin ang baba na kaalyado ng UBGP na sana manalo sila ng isang silyado ng isang seat sa sulok. Then, dadagdag pa rin yan sa UBGP. I am not particular with the Maharlika na isang party ng MNLA. I'm not particular with that. No. With Basilan, 3 seats in the district, nandyan sa atin, accordingly, nandyan sa atin. Nandyan sa UBGP side, ang governor ngayon, si G. Mataman. So, the UBGP will have an alliance of seats. Nandyan pa rin ang MNLA Bapa sa Basilan na medyo marami din sila, kaalyado ng UBGP. Tawi-Tawi, may 3 seats sila sa district, ay ang gobernador ng Tawi-Tawi, kaalyado ng MNLA natin. Kaalyado yan. So, from the Basulta area, mayroong 13 districts na may makukuha yan seats, I am sure, na kaalyado ng UBGP. Kundi, manalo pa rin doon ang UBGP ng ilang representative. 2 o 3 na makarry up ng UBGP votes sa parliament. Yung taga-amin, taga-Sulo, taga-Tawi-Tawi, taga-Basilan. Possible pa yun kasi we will also contribute votes to the UBGP. Why I say this? Because we believe it is the UBGP who has that sense of leadership accountability sa Bangsamoro. Sa Bangsamoro. Now, of the record siguro ito. I talk with one voter situation. Ang sabi ko kanina, palawakin. Paratingin pa sa baba. Nag-start na tayo. Yung sinasabi mong nag-start, maganda rin yun, nag-start na sila para dumami yung nag-start. Dumami na dami tayo kasi isa lang man ang pag-uusapan doon sa voter education. Turuan lang kung ano yung bagong sistema ngayon. Wala mang campaign doon. Wala mangyayaring campaign doon. Kasi hindi naman tayo member of the party. We are CSO, we are Civil Society Organization, na nasa gitna lang tayo, kung saan yung tutudo tayo. So, ganyan po yung sa voter education. Doon sa sabi ni Sir Veteran na mamamahayan, doon sa resulta ng election, if Sakurtan will win the election. Actually sa atin, kaya nga pinopromote natin yung malinis na election. Basta yan ay election, basta yan ay result ng champ election. Ibig sabihin ng champ election sa clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election, champ election. Ay wala tayong gusto dyan. Kasi we are in the democratic country, nagputo tayo eh. Pero alam ko naman na mga wise voters din yung mga mamamayan pa. Hindi, wala pa naman, meron pa naman dyan hindi nabibili. Nandyan pa. We are still optimistic that this coming election will be fair. Fair election and clean also. And then peaceful. Kaya nga kanina sinasabi ko, baka mag-extension na lang kung hindi peaceful ang election. Kasi kung extension ang gagawin, bloodless. Maganda. Pero pag election, hindi natin alam kung bloodless pa yan. Kasi nga, ang daming kuhan ngayon eh. Mainit kasi masyado itong black grant ngayon eh. Oo, kaya, masyado kasi 90 million na ngayon, more than 90 billion na. So, malaking pira yan. Maganda sana na yung blank grant na yan, hahawakan ng isang magandang pinuno para yung mga proyekto ay makarating talaga sa tao. In fairness to the leadership ngayon, dito sa farm leadership, yung mga kasama ko nag-monitor, pati daw doon sa bundok na walang masyadong tao, may kalsada. Sabi ko, maganda yun. May kalsada na yung mga monkey doon. Pero yung, kwan yun, isang kwan yun, palatanda na they are implementing projects. And then yung mga community ngayon, halimbawa, itong pagdating ng flood dito sa Maguindanao, tignan mo yung galing sa bar, 25 kilos. Yung ibang region, 2 kilos. So, ilan ang diferensya? 23 kilos. Ilang araw yun nakainin. 2 kilos na bigas. Isang kuwan lang. Kung madaming pamilya, kung 8 ang membro ng pamilya, lunch lang yun, or dinner. No? Isang meal lang yun. And then sa 25 kilos, ilan ang kakain? Ilang araw na makasurvive. So, yan yung sinasabi ko. Itong farm ngayon, with in fairness sa kanila,
sa supply pa lang, ang dami na. Yung project tabang, they give 25 kilos. Tapos meron pang asukal, meron pang kape. So, yung tiyan nila, puno pa, mainit pa yung tiyan nila dahil sa kape. At meron pang mga ibang pinamigay. And then may non-items pa na binibigay. Kasi ngayon, nung umalis sila sa kanilang mga kabahayan, siyempre, na dumating yung tubig, nakaalis ka agad, hindi ninadala yung kaldero nila. Pero yung tiyan nila, dala nila. So kailangan yung dapat bigyan natin sila ng mga utensils and other non-food items na may tulong sa kanila. Dahil they are also the priest in communities. Nakaalis din sila sa kanilang communities because of that flood. Kasi ngayon, nakikita natin na man-made calamity is hindi na existing, no? Hindi na masyado ngayon evacuation dahil sa mga barilan o ano dyan. Pero ngayon, evacuation dahil sa natural calamities. Itong mga floods, itong mga earthquake, wala pa namang malakas na earthquake. Pero dito sa Maguindanao, since basin ito, so prone masyado sa flood, no? Prone sa tubig na mataas. So ito po yung aming pananaw sa dalawa kay Sir Veteran at saka kay Ma'am na nagtanong doon sa activity ng civil society organization. Maraming salamat po. So kung ibig sabihin ng haram, hindi ang pwede kailin, hindi pwede inumin. Pira man yan, malinis man, plastic money pa or what, pero according to the fatwa, yan ay haram muna gamit, hindi pamili ng pagkain ng pandamit o pang ano. So, with that, to be promoted from the Islamic context na Muslim man tayo, siguro mababawasan itong ginagawang tunit ang boat buying wherein bakit is toxic to the body, to the life of the Muslims. Toxic ito eh. Giging sakit ito sa mga anak na makakatanggap ng muruka ng Allah Ta'ala kung sino makakain ng boat buying money. Pero this is the negative practice as far as democratic culture is concerned in our, not only in our region but in our country. Para bang naging belief na ng tao na accepted na sa political culture, no? Now, the CSO must do something on minimizing this vote buying. At I am sure na may mga tatakbo na genuine and politically principled individual na walang pira ipamilya at saka hindi bibili ng boto. Pilitong sila mga galing na sa rehab, galing na sa kung ano-anong krimen, tatakbo may pira, sabi nila mananalo sila. Yun ang hindi dapat mangyari. Hindi dapat mangyari. Yun ang dapat itulong natin mga CSO sa mga ustads natin, sa mga dai natin na to really give emphasis on the promotion of haram and halal as far as vote buying is concerned. Kasi parang ninakaw na pira yan. Di ba? Yun ang take namin from this Islamic claims. Parang ninakaw na pira. So pag ninakaw na pira, ayan hindi pwede kunin ng isang Muslim. Yun. So isang point yun. Pangalawa, this is against self-respect. Na i-promote natin from the psychological or sociological point of view na yan ay against self-respect. Kung sino man ang nabili ang boto, ay parang sinabi niya sa buong mundo na hindi ko nirerespeto ang sarili ko. Di ba? Hindi ko nirerespeto ang sarili ko. So pag yun na-internalize ng isang voter, talagang hindi na itatapon ng respect na sa sarili niya. Pangatlo, i-emphasize natin si Iso na hindi dapat maging modelo sa mga anak natin, sa mga kapatid natin, yung tatanggap ng pira ng mga taong mamimili ng boto natin. Para hindi maging bad example to them, na siguro makakatulong din yun. Okay, so, given this to continue na nangyayari na vote buying kung saan-saan sulok ng region natin, eh talagang anong mangyayari sa moral governance principle natin? It will be set aside. Kung sino man na mapunta dyan na magli-leader sa atin, mamumuno sa atin,
masisit aside din itong moral governance principle na pinaglalaban natin na si ISO. So, kahit pa paano, kung may ginawa tayo, no? Kung may ginawa tayo, according to the Quranic teaching, man amila shalihan falinafsihi wa man asha'a fa'alayha ila akhir al-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, He who does the good thing, the best thing, the result of that best thing will go back to him in manifold ways. But he who does the sinful thing or doing, that sin will not go to anybody but will go back to him. So yun ang tinutulong namin sa voters education doon sa amin. I play the role of on the Islamization process along the education process of our voters. So far hanggang doon pa lang yung tingin ko na with the barakah from Allah subhanahu wa ta'ala, makakatulong yun. So as intelligent as our voters are now in the city or in the town, tapos ma-spread sa rural areas, I think it will help. It will help. Thank you very much. Partnership ng government, the Philippines, at saka ng Moro Islamic Liberation Front sa peace process. No? I-recognize natin. Pangalawa, wini-welcome natin ang suporta ng national government and its agencies sa pagpapatupad ng lahat ng nilalaman sa Comprehensive Agreement on the Peace, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Pangatlo, ang sa pag-recognisa at pag-welcome natin sa vital role ng government sa peace process at saka sa peace agreement, kami sa CSO-MMG, una, ayaw ko nating mangyari na paghihimasukan ng ilan sa national government ang internal affairs ng Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayaw natin na sila ang tuturo o magdidesisyon kung sino ang uupong chief minister sa Bangsamoro. Sa amin, sa CSO-MMG, kahit sino ho sa mga leaders ng MILF o leaders ng UBJP ang mapili o di kaya maging chief minister basta sa loob ng sirkulo nila at sila ang mamimili, welcome natin iyon sapagkat iyon ang tunay na essence ng BARB autonomy. Maraming salamat, magandang tanghali sa ating lahat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mabuhay ho tayong lahat. So, yan po nagtapos ang ating Maraming salamat sa pagpunta, sa pagdalo, at sana po ay hindi po kayo magsasawa na daluhan yung aming mga press conference at hindi pa pang mga activities na na-mention kanina ng ating spokesman. Maraming salamat sa broadcast media, newsprint media, sa online media, at ngayon po ay